Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan ng Visayas, may isang binatilyong halos limot na ng mundo. Tahimik ang kanyang buhay, pero puno ng kirot at mga tanong. Ang pangalan niya ay Elmo, payat, sunog sa araw, at palaging may suot na kupas na shirt na tila pag-aari pa ng kanyang yumaong ama. Lumoki siyang ulila, iniwan ng ina, at tinanggihan ng buong angkan matapos mamatay ang kanyang lolo sa isang aksidenteng sinisisi sa kanya. Walang gustong tumanggap sa kanya sa bukid, at palaging may naririnig siyang bulong-bulungan kapag siya'y dumaraan. Anak yan ng kulam, o umelahi yan ng aswang. Pero ang totoo, si Elmo ay isang simpleng tao lang. Mahilig siyang magukit ng kahoy at manghuli ng tilapia sa ilog. Tanging si Dario, ang kaibigan niyang may polio, ang tapat sa kanya. Magkaibigan sila mula pagkabata. Kahit si Dario ay hirap sa paglalakad, masigla itong magkuwento at laging may bit-bit na kwento ng kababalaghan galing sa kanyang lola. Sa kanila, si Elmo ay hindi isang panganib, kundi isang kapatid. Isang gabi, habang naglalakad pauwi si Elmo galing sa ilog bit-bit ang dalawang isdang huli, napansin niya ang kakaibang liwanag sa tabing gubat. Parang apoy na ginto, hindi kumikislap, kundi tila humihinga. Tumingin siya sa paligid, pero walang tao. Nang lumapit siya, biglang naglaho ang liwanag. Tumingin siya sa lupa. Walang bakas. Walang amoy ng usok. Tahimik. Ni kuliglig ay walang imik. Baka pagod lang ako. Bulong niya sa sarili. Pero hindi niya napigilang mapahawak sa lumang kwinta sa kanyang lig, isang tansong buwaya na luman at bitak-bitok. Iniwan iyon ng kanyang lolo bago mamatay, sabay sabing, "Anak, pag dumilim ang lahat ito lang ang tatandaan mo. Huwag mong tatanggalin." Kinabukasan, ikinuwento niya kay Dario ang nakita. Sa halip na matawa, napakunot no si Dario. "Elms, may narinig ako sa lola ko dati. Yung ginintuang liwanag daw na parang apoy, senyales, yun ang nagigising na kaluluwa. At kung buwaya ang hugis, delikado yan. Hindi hayop ang buwayang yon. Bante daw yan ng mga nilimot na nilalang." Napatahimik sa Elmo. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong ganon, pero hindi rin niya mabaliwala ang kabang nararamdaman niya tuwing maalala ang mga mata ng kanyang lolo bago ito bawian ng buhay. Parang may takot, parang may pinipigil lang sabihin. Habang lumilipas ang mga araw, lalong dumami ang mga kakaibang nangyayari sa paligid. May mga hayop na nawawala. Ang tubig sa ilog, biglang naging mapula tuwing hating gabi, pero pagdating ng umaga ay malinaw muli. Isang araw, nagising si Elmo na may bakas ng putik sa sahig ng kanyang kubo, padiretso sa ilalim ng kanyang higaan. Hindi na to normal. Bulong niya habang sinusundan ng tingin ang bakas. Ngunit pagkasilip niya sa ilalim, wala siyang nakita kundi ang kanyang lumang itok at ang ginintuang buwaya sa kwintas na tila mas lumiwanag kaysa dati. Sa kabila ng takot, pinili niyang manatiling kalmado. Dinala niya ang kwintas kay Aling Tasing, ang matandang albularyo ng baryo, para tanungin kung may ibig sabihin ito. Pero pagkapasok pa lang niya sa kubo ng matanda, bigla itong napatigil at tumitig sa kwintas. "Anak, saan mo nakuha yan?" tanong ni Aling Tasing, nanginginig ang boses. "Mula po sa lolo ko," sagot niya. "Bakit po? May problema po ba?" Hindi sumagot si Aling Tasing. Bagkus, marahan siyang lumapit at idinikit ang palad sa kwintas. Nang gawin niya ito, bigla siyang napaatras. Hindi yan kwintas lang. Selyo yan. "Anong selyo?" tanong ni Elmo, lumulutang ang kaba. Yan ang nagkukulong sa isang matandang halimaw, isang aswang na ginapos sa anyo ng buwaya. Baka nababasag na ang selyo. Baka ikaw ang susunod niyang tahanan. "Hindi po ako aswang." "Hindi ka pa," sagot ni Aling Tasing. "Pero hindi ibig sabihin ay hindi ka magiging isa." Mabilis ang tibok ng puso na Elmo. Inilit niyang huwag paniwalaan ang matanda, pero sa kanyang pagbabalik sa bahay, napansin niyang wala na si Dario. Naiwan lang ang kanyang tsinelas at isa malalim na gasgas sa pinto ng kubo nito, harap ang kinayod ng mga kuko. "Dario!" sigaw niya habang takbong pumasok sa bahay ng kaibigan.
Walang tao. Walang ingay. Tanging ang paggaspas ng dahon sa labas at ang mahinang lagitik ng pawid sa bubong. Paglingon niya sa may bintana, may nakatitig sa kanya. Meta, dilaw, maliit, kumikislap. Isang saglit lang at nawala ito. Pero sapat na yon para mapatigil ang mundo na Elmo. At sa katahimikan ng gabi, biglang umalingaw ang sigaw ni Dario mula sa kagubatan. Elmo, tulungan MK. Dala ang itok at apoy sa dibdib. Tumakbo siya sa direksyon ng sigaw. Di na alintana ang dilim o ang matatalim na sanga. Pero nang marating niya ang pinanggalingan ng tinig, walang tao. Walang si Dario. Ang naroon lang ay isang lumang hukay, natabunan ng damo at putik. At sa gitna nito, isang gintong kaliskis. Mainit, buhay, at sa kalayuan, muling lumitaw ang liwanag. Hindi ito apoy. Ito'y mga meta. Buwaya o hindi niya alam. Pero isang bagay ang tiyak. Pagbalik ni Elmo mula sa gubat, dala ang ginintuang kaliskis sa kanyang palad. Ramdam niyang may nagbago. Hindi lang sa paligid, kundi sa loob niya. Araw may gumigising sa kanyang dugo. Araw may boses na mahinan ngunit malinaw. Tinatawag ang pangalan niya sa pagitan ng bawat pintig ng kanyang puso. Hindi siya nakatulog buong gabi. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang sigaw ni Dario. Buhay ba siya? O tinatawag lang siya ng kung anong nilalang na ginagaya ang boses ng kaibigan? Kinabukasan, sinubukan niyang ikuwento sa mga tao sa baryo ang nangyari. Pero gaya ng deity, tinanggihan siya. Isa sa mga lalaking matanda ang sumigaw pa. Huwag niyong pakinggan yang batang yan. May lahi yan ng demonyo. Katulad ng kanyang ama. Napako sa Elmo. Muli na namang sumabog ang bangungot ng kanyang pagkabata. Ang tunay na dahilan kung bakit galit sa kanya ang buong baryo ay hindi lang ang pagkamatay ng kanyang lolo, kundi ang kwento ng kanyang ama, si Gino, na umanong dating albularyo na nawala isang gabi at bumalik bilang isang halimaw. Ayon sa matatanda, isang gabi raw ay kumain ito ng sariling kapatid at pagkatapos ay nagtangkang sunugin ang sariling kubo. Dinala siya ng mga tanod pero hindi na siya muling nakita. Iniwan ang asawa at si Elmo na sanggol pa lang noon. Ngunit hindi ito kinuwento sa kanya ng buo. Ang sabi lang ng kanyang lolo ay, hindi lahat ng kwento ay totoo. Pero minsan, ang totoo ay mas nakakatakot pa sa alamat. Gayon, habang dinadala niya sa puso ang alaala ng ama at ang misteryong liwanag sa gubat, alam niyang may ugnayan ang lahat ng ito. At ang simula ng lahat ay ang kwintas na buwaya. Isang hapon, habang umiyak si Elmo sa gilid ng ilog, nagulat siya nang may biglang umangat sa tubig. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating isda. Ang katawan nito ay may makintab na kaliskis, at ang buhok ay parang gumagalaw sa hangin kahit bas. Nanlalaki ang mata na Elmo. Shokoy. Ngunit bago pa siya makatayo upang tumakbo, nagsalita ang nilalang. Hindi ako kaaway mo, Elmo. Ako si Carmen, tagapagbantay ng mutiang ilog na ito. Matagal na kitang pinagmamasdan. Anong kailangan mo sa akin? Nanginginig niyang tanong. Tulungan ka, sapagkat gising na ang ginintuang buwaya, at ikaw ang may hawak ng selyo. Ang lahi mo ang nagkulong sa kanya noon, at ikaw rin ang tanging makapipigil sa kanyang pagbabalik. Nagkakamali ka. Ako, wala akong alam sa kung anong lahi o kapangyarihan. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Ngumiti si Carmen, malungkot. Wala ka nang pipiliing tahimik na buhay, Elmo. Hindi na mula nang bumuka ang lupa sa timog kanlurang bahagi ng gubat. Hindi na mula nang mawalan ng sese ang selyo ng kwintas mo. Sa isang kumpas, may inilabas si Carmen mula sa ilalim ng tubig. Isang maliit na kabibi, kulay asul at may ukit na mata sa gitna. Ito ang mutya ng dungaw. Isang sagradong bagay mula sa karagatan. Bihira itong ibinibigay sa tao, pero ito'y tugon sa panalangin ng iyong ama. Ang ama ko, gulat na tanong na Elmo. Siya ay hindi naging halimaw sa simula. Isa siyang tagapagbante, tulad ko.
Inili niyang isakripisyo ang sarili upang itago ang ginintuang buwaya sa kailaliman ng lupa. Ngunit pinasok siya ng dilim at sa bandang huli, siya rin ay naging nilamon ng kapangyarihan. Hinawakan na elmo ang mutya. Parang may alon na dumaan sa kanyang mga palad. Muling bumigit ang kanyang dibdib, pero may kakaibang lakas na ring sumisingaw sa kanyang ugat. Hindi ko ito kayang tanggapin, bulong niya. Wala akong lakas. Wala akong alam. Isa lang akong hampas lupang nilate ng lahat. Pero ikaw din ang anak ng liwanag at tagapagmana ng selyo, sagot ni Carmen. At darating ang oras, kailangang pumili ka, tatakbo o lalaban. Mula noon, nagsimula si Elmo na lihim na bumalik sa gubat tuwing dapit hapon. Hindi upang hanapin si Dario, kundi upang mag-ensayo. Tinuruan siya ni Carmen kung paano gamitin ang mutya. Aano ito pakalmahin kapag nagliliwanag? Aano maramdaman ang paligid kahit nakapikit? At paano kilalanin ang enerhiya ng lupa at tubig? Ngunit bawat aral ay may halong sakit. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Sapagkat sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, palapit siya ng palapit sa mundong hindi niya pinili. Minsan, pinipilit niyang huwag pumasok sa gubat. Pinipilit niyang ibalik ang dating buhay, manghuli ng isda, magukit ng kahoy, maghintay ng walang kasiguruhan. Ngunit sa gabi, bumabalik ang sigaw ni Dario. Bumabalik ang mga matang dilaw sa kanyang alaala, at ang ginintuang liwanag sa kanyang panaginip. Isang gabi, habang sinusubukang matulog, biglang lumamig ang hangin. Napatingin siya sa labas. Sa ilalim ng buwan, may nakatayong nilalang, hindi tao, hindi hayop, nakasilip sa gilid ng puno, hindi gumagalaw. Sa liig nito, may nakasabit ring tansong kwintas, pero bitak-bitak na nabahiran ng dugo. At sa kanyang isipan, may narinig siyang pabulong. Ang anak ng liwanag ay dapat lamunin ng dilim. Hindi niya alam kung gising siya o nananaginip. Pero isang bagay ang sigurado. Tuwing gabi, lalo na kapag tumatahimik na ang paligid at wala na ang mga ingay ng baryo, mas lumalakas ang boses sa loob na Elmo. Hindi ang boses ni Carmen, hindi rin ang sigaw ni Dario, kundi ang sarili niyang tinig, ang matagal na niyang kinikimkim. Bakit ako? Bakit ako ang naiwan? Bakit ako ang may lahi ng halimaw? Habang mas lumalalim ang gabi, mas nagiging magulo ang kanyang isipan. Naiipit siya sa pagitan ng sugat ng kahapon at ng panawagan ng bukas. Nag-iensayo siya. Natututo siya mula kay Carmen. Pero sa bawat araw, mas bumibigat ang kanyang loob. Kasi sa puso niya, nananatili ang tanong, kung ang ama ko'y naging halimaw, baka ako rin. May isang gabi, habang pauwi siya mula sa gubat, may nakita siyang batang umiyak sa gilid ng daan. Nilapitan niya ito, niluhuran at tinanong, "Anak, nasaan ang magulang mo?" Ngunit hindi sumagot ang bata. Nakayuko lang ito, nanginginig. Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay para hawakan ang balikat nito. Ngunit biglang humarap ang bata. Wala itong mukha. Isang itim na butas lang ang nasa gitna ng ulo nito at mula roon ay may sumirit na anino, maitim, malakit, malamig. Napaatras si Elmo, napasigaw, at agad na pinakawalan ang liwanag ng mutya mula sa kanyang palad. Kumislap ito ng baghaw at sa isang iglap, naglaho ang nilalang. Nawala rin ang bata. Naiwan si Elmo na hingal, hawak ang dibdib at nanginginig ang kamay. Tumingala siya sa langit. Walang bituin. Arang peti langit ay nagtatago sa kung anong kasamaan na gumagapang sa lupa. Kinabukasan, sinubukan niyang ikuwento ito kay Carmen, ngunit tahimik lang ang Shokoy. Nagpapadala na sila ng mga multo ng kahapon, sabi nito. Tinitingnan nila kung sapat na ang takot mo upang umatras. At kung hindi ka pa handa, baka sa susunod hindi ka na magising. Carmen, mahina ang boses na Elmo. Kung may halimaw ang aking ama, paano kung nasa dugo ko rin? Paano kung habang lumalaban ako, unti-unti rin akong nawawala? Tumingin si Carmen sa kanya, malalim. Ang kadiliman ay hindi lamang nasa lahi. Nasa desisyon din kahit anong lahi mo, kung pipiliin mong hindi lumaban. Iyon ang tunay na simula ng pagiging halimaw.
Hindi agad nakaimik sa Elmo. Tila may pumutok sa dibdib niyang matagal nang pinipigil. Galit, lungkot, takot, pangungulila. Lahat iyon ay unti-unting lumilitaw habang humaharap siya sa katotohanang wala na siyang pwedeng balikan. Wala ng pamilya, wala na ring kaibigan. Tanging ang panganib na papalapit. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang mutya, may naalala siyang larawan sa isipan, ang huling araw na kasama niya ang kanyang ina. Mainit ang araw noon. Bata pa siya. Hawak siya ng ina sa kamay habang naglalakad palabas ng baryo. Ngunit pagdating sa ilog, iniwan siya nito sa kanyang lolo, sabay sabing, "Patawad, anak, hindi kita kayang dalhin." Pagkatapos noon, hindi na niya muling nakita ang kanyang ina. Gayon, naiintindihan na niya. Hindi ito simpleng pag-abandona. Takot. Takot sa lahing pinagmulan nila. Takot na baka isang araw, ang anak niya ay hindi na tao, kundi hayop na pinapatay sa dilim. Biglang lumakas ang hangin. May malakas na alingaw-ngaw ng pagaspas sa labas ng kanyang bintana. Bumangon si Elmo at dahan-dahang sumilip. Sa kadiliman, may tatlong nilalang na nakatayo sa tabi ng ilog, mga payat, nakayuko, at may mahahabang kuko. Hindi niya makita ang mukha, pero ramdam niya ang malamig na galit ng mga ito. Kunin ang selyo. Narinig niyang pabulong na nagsalita ang isa. Napaetra sa Elmo. Inisil niya ang mutya at bigla itong nagliwanag. Ngunit hindi ito sapat. Unti-unti nang umaakyat ang mga nilalang sa bangin papunta sa kubo niya. Agad siyang tumakbo palabas, patungo sa gubat. Doon, tinawag niya si Carmen. Tulungan Mike. Mula sa tubig, umangat ang Shokoy, at sa likod niya, isang anyo na matandang babae ang lumitaw. Ayat, puti ang buhok, at may dalang baston na yari sa ugat ng punong kahoy. Siya si Nara, pakilala ni Carmen, isang diwata ng bundok. Isa sa mga huling tagapagtanggol ng sinaunang mutya. Tumingin si Nara kay Elmo. Kung hindi ka pa handa, mamamatay ka. Pero kung mananatili kang takot, hindi mo rin may pagtatanggol ang iba. Ang kadiliman ay hindi na lamang lihim. Umaalon na ito. At ikaw ay sandeta at banta sa pareho. Mula sa likod ng baston, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Ito ang balintataw ng diwa. Hindi ito basta bagay. Isa itong paningin ng nakaraan. Gamitin mo ito para makita mo ang totoo. Hindi ang kinatatakutan mo, kundi ang ugat ng lahat ng sakit. Tinanggap na Elmo ang kahon. Malamig, may bigat. At habang hawak niya ito, parang may humaplo sa kanyang likod, parang yakap ng isang taong matagal na niyang hindi nakasama. Napatingin siya kay Nara. Paano ko malalaman kung totoo pa ang ako ngayon? Sa oras ng kadiliman, sagot ng diwata, doon lumilitaw ang tunay mong anyo. At sa loob ng kanyang dibdib, muling nagliwanag ang kwintas. Pero sa likod ng kanyang isipan, may isang boses pa ring paulit-ulit. Elmo, bakit iniwan mo ako? Boses iyon ni Dario. At alam niyang buhay pa ito. O kung hindi man. Sa mga sumunod na araw, mas lalong humigpit ang pagkubli ng dilim sa buong baryo. May mga alagang hayop na nawawala tuwing gabi. Isang buntis ang natagpuang walang malay sa pelengke. May markang tila kagat sa lig, pero hindi may paliwanag ng doktor. Sa ilog, may mabahong amoy na hindi matukoy kung saan nanggagaling. Kahit ang mga matatandang sanay sa kababalaghan, nagsimulang manahimik at magsara ng bintana bago pa lumubog ang araw. Ramdam na Elmo ang paglapit ng panganib, hindi lang sa paligid, kundi sa loob din niya. Sa bawat hakbang, may pakiramdam siyang sinusundan siya ng mga mata. Hindi niya alam kung guni-guni lang, pero ang bigat ng hangin, ang ingay ng hangin, ang liwanag ng buwan, lahat tila may mensaheng hindi niya pa rin maintindihan. Isang gabi, habang nag-iensayo sa ilalim ng punong acacia, muling lumitaw si Carmen, ngunit ngayon ay may sugat sa kanyang braso.
Dumaloy ang maitim na dugo sa kanyang kaliskis at agad itong tinakpan ng palad. Carmen, napasigaw si Elmo. Anong nangyari sa'yo? Hindi na sila nagtatago, sagot ng Shokoy. Sa ilalim ng ilog, may pumutok na lungga. Isang nilalang ang pinakawalan. Malapit na siyang gumising ng buo. Lumapit si Elmo, pilit kinokontrol ang kaba. Ano bang klaseng nilalang ang ginintuang buwaya? Ano talaga siya? Tumahimik si Carmen. Tumitig sa kanya ng diretso. Hindi siya basta halimaw. Isa siyang dating tagapangalaga ng balance. Ngunit nilamon ng inggit, puot at gutom. Sa tagal ng kanyang pagkakulong, naging laman siya ng kadiliman. At ngayon, gusto niyang baliktarin ang mundo, dawing alipin ang tao, at ibalik ang panahon kung saan ang gabi ang naghahari. Muling lumiwanag ang mutya sa dibdib na Elmo. Ara bang umaayon ito sa sinabi ni Carmen? Ngunit kasabay ng liwanag, bumalik ang tanong sa puso niya. Kaya ko ba ito? Ako lang ba talaga ang natitira para harapin siya? Ilang araw pa ang lumipas. Walang balita kay Dario. Kahit ang mga hayop sa gubat, tila lumalayo kay Elmo. Minsan, habang naghahanda ng pagkain, naramdaman niyang may malamig na hininga sa likod niya. Paghap niya, wala. Pero sa gilid ng kanyang mata, may aninong dumaan. Hindi ako nag-iisa. Bulong niya. Dinala niya ang mutya kay Nara, ang diwata ng bundok. Tahimik lang ang matanda habang pinagmasdan ang mutya. Tumango ito. Malapit na siyang magising. At kapag nangyari yun, hindi lang ang baryong to ang mawawala. Paano kami lalaban? Wala akong hukbo. Wala akong lakas gaya ng sa kwento. Paano kung hindi ko kayanin? Tanong ni Elmo, halos pabulong. Hindi mo kailangang maging bayani, sagot ni Nara. Kailangan mo lang manindigan. Dahil minsan, ang tumayo sa harap ng dilim, ay nanginginig, ay mas makapangyarihan pa sa espada. Sa gabing iyon, habang muling nagsasanay si Elmo, bigla siyang may narinig na tunog mula sa damuhan. Agad niyang hinugot ang itok at tumayo. Sino yan? Mula sa anino, may lumabas na nilalang, marumi, duguan, pero pamilyar. Dario. Naluha si Elmo sa gulat at saya. Tumakbo siya papalapit at niyakap ang kaibigan. Akala ko nawala ka na. Pero si Dario, tahimik lang. Hawak ang braso na may mga sugat. May marka ito, parang kaget, ngunit hindi hayop. Parang kuko ng tao. Buhay pa ako, Elmo, mahina nitong sabi. Pero halos hindi na. Dinala niya si Dario sa kubo at kinamot ang sugat. Habang ginagawa ito, ikinuwento ni Dario ang nangyari, paano siya hinila ng anino sa gubat, ikinulong sa ilalim ng lupa, inakita ang mga alaala ng takot at sakit, at paano siya pinilit na sumuko. Pero boses mo ang narinig ko, sabi ni Dario, yung sigaw mo noong una kang naghanap sa akin. Yun ang hinawakan ko para hindi ako mabali. Napaluha sa Elmo. Sa dami ng takot at pagdududa niya sa sarili, hindi niya inakalang siya rin pala ang pag-asa ng iba. At sa mismong oras na yun, lumalim ang kanyang pangako. Hindi ako papayag na mawala ang kaibigan ko. Hindi ako papayag na lamunin kami ng dilim. Mula sa gabing iyon, magkasama na silang naghanda. Tinuruan si Dario ni Carmen ng mga sinaunang agimat, isang palaspas na ginawang armas, at pulseras na gawa sa ngipin ng sirena. Si Elmo naman, mas pinatibay ang koneksyon sa mutya. Natutunan niyang gamitin ito para maramdaman ang paggalaw ng lupa, ang pintig ng mga nilalang na hindi nakikita ng mata. Ngunit habang lumalakas sila, lumalapit din ang panganib. Isang gabi, biglang nagliyab ang ilog. Hindi apoy na pula, kundi ginto. Ang buong ilog, tila naging likidong sinag ng araw. Ibabaw ng ilog, hindi na muling naging payapa ang baryo. Kahit sa liwanag ng araw, may kirot ng takot sa mga mata ng tao. May mga buntis na biglang nalaglag ang dinadala. Ang mga tanim sa palayan, tila nalalanta kahit may ulan. At ang langit, laging kulay abo,
para may usok na hindi matukoy kung saan galing. Ngunit ang mas mabigat ay ang katahimikan ni Dario. Simula nang bumalik siya mula sa ilalim ng lupa, para may parte sa kanya na naiwan doon. Kasama siya na Elmo tuwing ensayo, tumatawa pa minsan, pero sa mga gabing hindi siya pinapansin, madalas siyang nakatingin sa kawalan, sa direksyon ng ilog. Minsan, napapansin na Elmo na hawak ni Dario ang kanyang pulseras, hindi para gamitin bilang protection, kundi parang sinusubukang alalahanin kung totoo ba talaga ito. Parang sinusubukan niyang pigilan ang isang bagay na pilit sumusulpot mula sa loob niya. Isang gabi, habang natutulog si Elmo, nagising siya sa kakaibang ingay. Hindi sigaw, hindi yapak. Isa itong mababang unggol, parang paghikbi na sinisikil. Dumungaw siya sa labas ng bintana, at doon niya nakita si Dario, nakaluhod sa harap ng apoy. Nakasubsob ang ulo sa kanyang palad, habang paulit-ulit na binubulong, "Hindi ko gusto to. Hindi ko to gusto." Kinabukasan, hindi niya na ito binanggit. Pero hindi na nawala sa isip niya ang nakita. At sa puso niya, may tanong na hindi niya matanggal. Ano ang totoo kay Dario? Ilang araw pa ang lumipas. Sa isang ensayo, habang pinapagana ni Elmo ang mutya, may biglang pumasok na matinding kirot sa kanyang dibdib. Para itong apoy na nilunok niya, at biglang nabalot ng dilim ang paningin niya. Mula roon, may nakita siyang isang alaala, hindi kanya, hindi ni Calmin, kundi parang kay Dario. Isang batang umiyak sa isang kuweba, habang may mga matang dilaw na nakatitig sa kanya mula sa dilim. May boses na nagsasabi, "Tulungan mo akong makalaya at hindi ka na muling magiging mahina." Napadilat sa Elmo, humihingal. Nandun si Dario, pinupunasan ang kanyang noo. "Anong nakita mo?" Tanong ng kaibigan. Hindi agad sumagot sa Elmo. Pero sa kanyang loob, may nabuong hinala. Hindi lang basta nakulong si Dario. May iniwan sa kanya, o may isinama siyang hindi dapat. Nang gabing iyon, pinuntahan niya si Nara, ang diwata. Ikinuwento niya ang lahat ng nararamdaman niya, ang pangitain, ang biglaang sakit, ang kakaibang kilos ni Dario. Tumitig si Nara, matagal. "Ang mutya mo ay hindi lang panangga. Isa rin itong salamin ng kaluluwa. Kung may lihim sa paligid mo, mararamdaman mo ito, pero hindi nito agad ipapakita ang buong katotohanan. Ngunit Elmo, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng kaibigan ay bumabalik ng buo. Minsan, sila'y pira-piraso na lang." Gusto kong maniwala sa kanya. Mahina niyang tugon. "Si Dario lang ang meron ako. Baka nga yan ang ginagamit nila para makalapit." Si Elmo, hawak ang dibdib, nakatitig sa kanyang ina na akala niya'y matagal nang nawala. Ngunit naritong gayon, buhay, may suot na kwintas na kapareho ng sa kanya. Si Dario, nakahandusay sa lupa, nilalamon ng anino mula sa loob. At sa gitna ng lahat, ang nilalang na balot sa itim na usok, ang ginintuang buwaya, hindi pa buo, pero sapat na upang pasiglahin ang hangin sa paligid. Ang buong kuweba ay nanginginig. Ang lupa, tila may pulso. Ang dilim, buhay na nilalang. "Anak," muling bulong ng ina, dahan-dahang lumapit. "Hindi kita iniwan para takasan ka. Iniwan kita para may ligtas ka." Hindi nakaimik sa Elmo. Ang lahat ng sakit, lahat ng tanong, biglang bumalik. Sinong kaaway ko talaga? Ang ginintuang buwaya ba o kayo? Tumulo ang luha sa mata ng babae. "Ako ang bantay ng selyo bago pa ang lolo mo. Ang dugo natin ang tanging kayang magsara sa nilalang na iyon. Pero para magawa, yon kailangan may mawala." Anong ibig mong sabihin? Ang selyo ay hindi basta bagay. Buhay yan, Elmo. Buhay na kailangan mong iyalay. Muling sumigaw si Dario. Mula sa kanyang katawan, umaalon ang usok, pilit binabaluktot ang anyo niya. "Elmo, wala na akong oras. Kung hindi mo siya pipigilan, ako ang magiging pintuan niya." "Hindi," sigaw na Elmo. "May paraan. May ibang paraan." Tumayo si Elmo, hinawakan ang mutya sa kanyang dibdib. Mula roon, umapoy ang baghaw na liwanag. Umuga ang kuweba. Tumilapon ang usok at ang nilalang. Sa unang pagkakataon,
ay nagsimulang sumigaw, parang nasusunog sa liwanag. Ngunit hindi pa tapos. Sa halip na matalo, lalong lumawak ang anino. Mula sa mga dingding ng kuweba, nagsulputan ang mga kamay, at ulo ng ibang nilalang, mga nilikha ng dilim. Mga mukhang dating tao, ngayon ay nilamon ng kasinungalingan at galit. Lalaban ako, sigaw ni Elmo, nilingon ang kanyang ina. At kung may buhay na kailangang iyali, ako na. Hindi pwede, tugon ng ina. Ikaw ang huling tagapagsara. Kapag ikaw ang nawala, wala nang matitira para pigilan siya sa susunod na gising. Ngunit hindi na siya nag-isip. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naroon si Dario. Naroon ang lolo niya na nagsakripisyo noon. Naroon ang mga inosenteng tao sa baryo, ang mga hindi naniniwala sa kanya, pero dapat pa ring mabuhay. At naroon ang sarili niyang tinig, sa wakas, malinaw at matapang. Umakbo siya papunta kay Dario, dinampot ang mutya na nahulog sa lupa, at ibinaon ito sa dibdib ng kaibigan. Dario, kumapit kay. Lakasan Yenji papasok. Sa isang iglap, lumiwanag ang buong kuweba. Pumutok ang mutya, at mula rito, umagos ang baghaw na ilaw papasok sa katawan ni Dario. Tumilapon ang usok. Ang ginintuang buwaya ay napasigaw na matindi, parang winawarak mula sa loob. Ngunit si Elmo, bumagsak sa lupa. Elmo, sigaw ng ina. Tumakbo siya palapit, ngunit hindi siya makalapit. May proteksyong nabuo sa paligid na Elmo, isang bilog ng liwanag. Sa loob ng kanyang isipan, si Elmo ay nasa gitna ng walang hanggang gabi. Sa harap niya, ang anyo ng ginintuang buwaya, buo na, mabangis, ginintuan ang kaliskis, at may matang tila apoy. Ano ka ba talaga? Tanong na Elmo. Ako ang nilikha mula sa takot. Ako ang anino ng inyong pagkakalimot. Hindi ako isinilang, ako ay ginising ng galit ng inyong mga puso. Hindi ako galit, sagot na Elmo. Takot ako. Nasaktan ako. Pero hindi ako ikaw. Humakbang ang halimaw palapit. Hindi mo ako mapipigilan. Nasa dugo mo ako. Pero hindi ikaw ang pipili para sa akin. Sa puntong iyon, inabot ni Elmo ang loob ng kanyang dibdib. At mula roon, hinugot niya ang kanyang kwintas. Hindi na ito tansong buwaya. Ito ay naging dalisay na puting liwanag. Hugis ng puso ng isang nilalang na minsay bante ring. At sa kanya ito ibinaon sa sarili. Sa labas ng kanyang isipan, sa loob ng kuweba, biglang tumigil ang lindol. Nagsimulang umangat ang katawan ni Elmo, pinaliligiran ng liwanag, habang ang nilalang ay nagsimulang mabaluktot, maipit, at tuluyang mapasok sa selyong nabuo mula sa dugo, liwanag, at sakripisyo. Isang huling sigaw, at biglang katahimikan. Bumagsak sa Elmo. Tumakbo ang ina, lumuha. Si Dario, muling nagkamali, gumapang palapit. Elmo, hindi, bulong ni Dario, hawak ang kamay ng kaibigan. Bakit ako dapat yon? Ngunit sa Elmo, muling dumilat. Mahina, nanginginig pero buhay. Nabuhay ako kasi may pumigil, bulong niya. Sabay silang tumingin kay Nara, na ngayon ay nasa bukana ng kuweba. Hawak ang baston. Hindi kayo nag-iisa, sabi niya. Ang liwanag ay hindi kailanman natatapos sa isang tao lang. Akala nila tapos na. Ngunit sa huling sandali, sa pinakailalim ng kuweba, may naiwang aninong hindi nabura. Isang matang dumilat, hindi ng buweya, kundi ng isang tao. At sa kanyang palad, isang basag na mutya. Taimtim ang gabi, ngunit may bulong sa hangin. 3 araw na ang lumipas mula nang isinara ni Elmo ang pintuan ng dilim sa kuweba. 3 araw ng katahimikan, paghilom, at pagtanggap. Nakahiga pa rin si Elmo sa kubo ng kanyang lolo, nakabalot sa kumot, mahina ang katawan pero buhay. Katabi niya si Dario, hindi nasugatan, ngunit tahimik. Nakaupo sa gilid ng kama si Nara, tangan pa rin ang baston ng bundok, habang pinagmamasten ang liwanag na patuloy na umikot sa itaas ng kwintas na Elmo. Bagamat nabasag ang mutya, may naiwang piraso sa kanyang puso, tila liwanag na hindi na mawawala. Anong nangyari sa anino? Tanong ni Elmo, mahina ang boses. Hindi na siya buo, sagot ni Nara.
At hindi na rin siya kayang mabuo sa parehong paraan. Pero may bahagi sa kanya na naglatag ng binhi, isang mata na naiwan sa ilalim. At kailan may dapat hindi nating kalimutan na maaaring tumubo muli ang kadiliman kung patuloy tayong magpapadala sa takot. Tahimik si Elmo. Tila lumalalim pa sa kanyang isipan ang kahulugan ng lahat. Hindi lang ito tungkol sa halimaw sa kuweba, kundi sa halimaw na tinatago ng bawat tao sa puso nila. Galit, inggit, takot, pagsisisi. Lahat ng iyon, kung hindi haharapin, ay lumalaki nagkakaroon ng anyo. Lumapit si Dario. Elmo, gusto kong humingi ng tawad. Napatingin si Elmo sa kaibigan. Para saan? Sa hindi ko pagsabi ng totoo. Sa pagiging mahina. Sa halos pagpapaubaya sa katawan ko sa kalaban. Umiling sa Elmo. Walang may kasalanan sa kahinaan, Dario. Ang pagkakamali ay yung pagpapanggap na malakas habang unti-unti ka nang naubos. Pareho silang natahimik. Sa pagitan ng katahimikan, naroon ang bigat ng lahat ng pinagdaanan, ngunit naroon na rin ang pag-unawa. Hindi kailangang laging maging bayani. Minsan, sapat ng mabuhay at manatiling totoo sa sarili. Dumating din ang kanyang ina, si Amara. Buong buhay ni Elmo, puno ng tanong ang puso niya tungkol sa babae. Ngunit ngayon, kahit hindi masagot lahat, sapat na malaman na minahal siya nito, na ang pagkawala nito ay hindi dahil sa pagtalikod, kundi sa pagsasakripisyo. Patawarin mo ako, sabi ni Amara habang pinapahiran ng langis ang mga sugat ni Elmo. Hinding-hindi ko naintindihan noon, mahina niyang sagot. Pero ngayon, alam ko na kung gaano kahirap ang piliin ang tama, kahit ang kapalit ay mawala sa taong mahal mo. Niyakap siya ng ina. Metagal. Hindi kailangan ng maraming salita. Sa yakap na iyon, nandoon ang mga taon ng pangungulila, galit at pangarap na sana'y buo sila. Hindi na kayang ibalik ang mga nawala, pero kaya nang buuin ang bagong simula. Nang tuluyang gumaling si Elmo, dinala niya ang basag na bahagi ng mutya sa gitna ng baryo. Doon, sa ilalim ng akesya kung saan siya madalas magukit ng kahoy, ibinaon niya ito sa lupa. Bakit mo nilibing? Tanong ni Dario. Dahil kahit anong liwanag, kapag itinago lang sa kamay, nawawala rin ang silbi. Mas mabuting ibigay sa lupa para tumubo sa iba. Mula sa araw na iyon, nagbago ang baryo. Hindi bigla, hindi perpekto, pero naramdaman nila ang kakaibang katahimikan. Ang mga matatanda, muling nagsimula na kwentuhan, ngunit hindi na para takutin, kundi para alalahanin. Ang mga bata, muling naglaro sa ilog, at ang mga dating lumayo kay Elmo, unti-unti, bumeti. Hindi pa rin siya ganap na tinanggap ng lahat. May ilan pa rin may alinlangan, may takot, may tanong. Pero hindi na niya ito kinikimkim, sapagkat alam na niya kung sino siya. Isang araw, habang mag-isa siyang naglalakad sa gubat, nakita niya ang isang batang babae na umiyak. Takot ito, nawawala raw ang ina niya. Lumuhod si Elmo, ngumiti at iniabot ang kamay. Halika, sabi niya, tutulungan kita. Ligtas ka ng gayon. Habang binabaybay nila ang daan pauwi, napansin ni Elmo ang liwanag ng araw na bumabalot sa mga puno. Herehong liwanag noong gabing akala niya ay katapusan na ng lahat. At napangiti siya. Ang kwento ng ginintuang buwaya ay hindi lang kwento ng halimaw. Isa rin itong paalala na minsan ang pinakamatinding dilim ay hindi nanggagaling sa labas, kundi mula sa loob natin. At sa bawat pagkakataong pinipili nating maging mabuti, kahit na mahirap, kahit na masakit, doon nagsisimula ang tunay na liwanag. Sabi nga ng kanyang lolo noon, hindi lahat ng kwento ay totoo. Pero ang totoo, minsan ay mas malakas pa kaysa sa anumang alamat. Ngayon, alam na ni Elmo kung ano ang kanyang kwento. At kung darating muli ang dilim, alam na niya kung paano tumayo. Dahil ang liwanag ay hindi palaging malakas, pero palaging nagbabalik. At sa puso ng isang taong minsang binasag ng dilim, minsan, doon pinakamatibay na namumukadkad ang pag-asa.